So even if you undergo gender reassignment surgery, you still would not be able to get a passport that says you're female. Sa naging panayam kay Miss Universe Executive Vice President Voltaire Tayag, muli nitong nilinaw ang controversial rule sa pagsali sa Miss Universe competition, kung saan bagamat pinapayagan na ngayon ng Miss Universe organization na sumali ang mga transgender woman o mga lalaking nagpa-opera para magkaroon ng fake kepay at fake bobelia, ayon kay Voltaire, ay hindi pa rin daw nila maaring payagan ang mga transgender. Here, because the Philippines does not have a law that allows for the change of gender markers. Even Ito ay dahil hindi raw pinapayagan ng Philippine government o wala pang batas ngayon kung saan pinapayagan ng mga transgender na palitan ng kanilang gender sa kanilang passport at iba pang mga legal documents. if you undergo gender reassignment surgery, even if you go through that whole process, you still would not be able to get a passport that says you're female. Dagdag niya, si Anja Krajutathip daw mismo ang nagsabi sa kanila na pwede naman daw niya baguhin ang rules para makasali lahat ang mga transgender. Pwede raw niya tanggalin ang requirements sa legal documents ng mga transgender dahil siya naman daw ang may-ari ng Miss Universe at transgender din siya. Kun An, when she was here, when she visited, she explained it quite beautifully. I am the owner of Miss Universe, and I am a trans woman. Pero hindi raw ito gagawin ni Anja Krajutathip dahil nais daw niya na magkaroon ng discussion ng government I can easily change that rule that will allow trans women to compete even without the passport. But I don't want that. What I para maisulong ang batas na payagan ang mga transgender na palitan din ang kanilang gender sa kanilang mga legal documents tulad ng passport and birth certificate. want is, if I change it in Thailand, there would no more be a pressure to change that law, to let them change their the gender marker. Samantala, ngayong araw naman sa ikalimang araw ng competition, ay sumabak naman ang mga kandidata sa kanilang fitness session, kung saan para mapanatili ang kanilang fit and toned figure, ay sumalang sila sa ilang fitness activities kaninang umaga. Matapos nito, ay sumabak ang mga kandidata sa meet and greet and orientation with the Miss Universe Philippines organization, isa-isang kinilala ng MU-PH organization ang mga kandidata. Muling nag-stand out ang mga frontrunners na sila Ahtisa Manalo, Ilana Marie Aduana, Chelsea Fernandez, at Winwin Marquez. Kung saan kahit na simple lang look nila today, pero nagawa pa rin nilang mag-stand out dahil sa kanilang aura, poise, grace at confidence, makikitang lumutang ang kanilang ganda kahit na hindi sila naka-full glam look today. Makikitang palaban pa rin ang kanilang ganda kahit na tumabi na sila sa iba pang mga kandidata. Ikaw, sino ang gusto mong manalo this year? Sino sa tingin mo ang mas deserving sa corona ng Miss Universe Philippines?